Hindi naman siya sinagot ng ina niya nang punahin niya iyon. But I did offer to pay for the damage. And nagsorry ako sa mami mo nang mahimasmasan ako. She said na iintindihan niyang reaksyon ko. Those pictures already gave me the confirmation na gusto ko sanang i-deny mo. Kaya ako pumunta ron. I was so ready to believe you. Kahit hindi mo ako mabigyan ng proof. Gusto kong maniwala sa'yo dahil kilala kita mula sa pagkabata. Alam kong hindi ka ganung babae. But those pictures, hindi na yun maalis sa isip ko. Ano bang kulang, Andy? Ano bang hindi ko naibigay ng mga panahong yun para hindi ka makontento sa akin? His eyes told her everything. Hindi na itinago ni Sid ang sakit sa mga mata nito. Natigilan siya. Kung sana ay nangyari ng ganitong komprontasyon sa pagitan nila 7 years ago, ay baka maitama pa nila ang lahat. Pero tapos na. Wala na ang anak nila. Marami ng mga pasakit at pangyayaring hindi na kayang ibalik. Pinigilan niya ang sariling umiyak. Kahit pa nalaman niyang lahat ng iyon ay naroon pa rin ang galit niya sa lalaki. Kung totoong bibigyan siya nito ng chance na magpaliwanag, hindi ito mapipigilan ng mga larawang nakita nito. Kung kaya nitong patawarin siya kuno, para maisalba nila ang relasyon nila, hihingin pa rin nito ang paliwanag niya. Hindi iyong itinuloy nito ang pag-alis at basta na lang siyang iniwang parang tangang naghihintay sa pagbabalik nito. Ni hindi man lang nito sinabi sa kanya ng personal na peke pa lang kasal nila. Sa tingin ba nito ay lalambot ang puso niya dahil lang sa sinabi nitong sinubukan nitong bigyan siya ng chance? Naging formal lang mukha niyang humarap dito. Ayoko nang pag-usapan natin ang nakaraan, Sid. Kung gugustuhin kong buksan ng paksang yon, mas marami akong maisusumbat sa'yo. Kaya tama na. May kanya-kanya na tayong buhay. Maging masaya na lang tayo sa buhay na pinili natin. Walang emosyong sabi niya saka umalis na sa harap nito. Malakas-lakas pa rin ang ulan pero ayaw na niyang magtagal doon nakasama ang lalaki. Napupukaw ang iba't ibang klase ng emosyon kapag kaharap niya ito. Kapag natapos na niyang trabaho niya sa bahay ni Sid, ay napagpasyahan niyang pansamantalang umalis ng bansa. Kailangan niya yon. Medyo okay naman siya kahit nalulungkot minsan nung nasa Europe ito. Siguro ay kailangan niyang siya naman ang lumayo para ayusin muna ang sarili. Mauuna na ako sa'yo. Papupuntahin ko na lang ang isang tricycle na kukunin ko sa kanto para masakyan mo. Papabitbitin ko na lang siya ng payong. Pagkasabi nun ay basta na lang niyang sinugod ang ulan. Andy! Narinig pa niya ang pasigaw na tawag ni Sid sa kanya. Hindi niya ito nilingon. Tinakbo niya ang sasakyan na nakapark. Basang-basa siya nang makapasok sa loob ng kotse. Nagulat pa siya nang may malalakas na katok sa bintana ng sasakyan niya. Open the door! Malakas na sigaw ni Sid na basang-basa na rin ang ulan. Ayaw niya sanang pasakayin ito pero nakakaawa naman ang mukha nitong parang basang sisiw. Pabuntong hiningang binuksan nga niya ang pinto ng kabilang side. Mabilis na pumasok si Sid. What were you thinking, Andy? Galit na tanong nito na pinupunasan pa ng kamay ang basang mga braso. Pareho silang basang-basa nito. Ang loob ng sasakyan niya nababasa na rin dahil sa kanila. Sinabi ko bang tumakbo ka rin sa ulan? Ang sabi ko nga ay ipapasundo kita rito sa isang tricycle. Galit ding sagot niya. Hindi na ito umimik. Abala ito sa pagpuna sa buhok at katawan gamit din ang basang mga kamay nito. Wala siyang nagawa kundi paandarin na lang din ang sasakyan. Huwag mo na akong ihatid sa bahay. Dumiretso ka na lang sa bahay niyo. Didiretso siya ng bahay na kasama ito? Kunot noong napatingin siya sa lalaki. Doon na lang ako sa shortcut sa Batis dadaan. Sagot nito sa tahimik na tanong niya. Wala silang imikan hanggang sa makarating sila ng bahay niya. Agad na bumaba siya. Bumaba na rin ito. Salamat. Uuwi na rin ako sa bahay. Padaan muna rito sa Batis. Akmang tumalikod na ito. Malakas pa rin ang buhos ng ulan. Hindi niya naman matais na hayaan itong takbuhin ang daan papuntang Batis, kahit malakas ang ulan. Malayo-layo pa naman iyon. Hintayin mo na lang munang tumila konti ang ulan. Magkape ka na lang muna habang naghihintay. Napilitang alok niya. Alam niyang hindi rin ito kumain pa dahil nga hindi ito nakasunod sa lunch date ng mga ito. Tutal ay birthday naman ito kaya't paiinumin niya man lang ito ng kape. Ngumiti si Sid at hindi na nagpakipot pa sa alok niya.
Tinawag niya ang katiwala niya sa bahay at nagpaabot ng 2 tuwalya para sa kanila ni Sid. Bumalik ang matandang katiwala dala ang mga tuwalya. Ibinigay niya kay Sid ang isa. Pareho nilang pinupunasan ng mga sarili bago pumasok sa loob. Dumiretso sila sa kusina. Nasa likuran ng bahay kasi si Manang para tapusin ang nilalabahang kasamang isa pang katiwala. Siya na ang nagtimpla ng kape nila ng lalaki. Abala naman si Sid sa kakatingin sa palibot. Parang kailan lang yung lagi akong nandito sa kusina nyo. Nakatawang sabi nito. Iya, mahilig kang ipagluto ni Chantal noon. Kusa lang yung namutawi sa mga labi niya. Huli na para bawiin ang sinabi niya. Napatingin sa kanya si Sid. Inabot niya na lang din ang tasa ng kape sa lalaki. Hindi niya alam kung sinadya nito o hindi. Pero naramdaman na lang niyang nagdikit ang kamay nila nang kunin nito ang tasang inabot niya. Mabilis na binawi niya ang kamay. Wala na uli silang imikan habang iniinom ang kape nila sa kusina. Magbihis ka na muna, sabi nito. Mamaya na lang. Nagtaka pa siya nang mabilis na inubos na nito ang kape. Aalis na ako. Agad na itong tumayo. Kahit nagtatakay hindi na rin siya nagtanong pa. Ayoko pa sanang umalis, kaso baka saka ka pa rin magbibihis kapag nakaalis na ako. Magkakasakit ka niyan, kaya aalis na ako para makaligo ka na uli at makapagbihis. May pamilyar siyang nararamdaman sa puso pero pinigilan niya ang sarili. Hindi niya namamalayang napaismid pala siya at nakita iyon ni Sid. Ayaw mo ba akong umalis agad? Masama yata ang loob mo. Tumaas ang kilay niya. Anong pinagsasabi nito? Umalis ka na. Kung naghihintay ka ng pipigil uli sa'yo, wala kang hihintayin. Tumawa ito sa sinabi niya. Nang lumabas ito ay sinabayan niya na lang din para pahiramin ito ng payong. Na, basa na rin ako. Tanggi nito sa payong na ipapahiram niya sana. Nagkibit balikat na lang din siya. Nagtataka pa siya nang hindi pa rin ito umalis sa harap niya. Again, it's my birthday. Yeah, alam ko. Kanina mo pa pinapaalala yan. Nababagot na sabi niya. I saw something kanina sa puntod na pinanggalingan natin. Napansin ko yung nasa 6 na maliliit na regalong nakahilera sa ibaba ng puntod. I think I just saw my name on those gifts. Napalunok siya. Nakalimutan niya may kasamang regalo nga pala siyang dala tuwing pumupunta siya roon. Kapag birthday ni Sid, iniiwan niya ito sa ibabang parte ng puntod. Wala kasing birthday ng lalaki na wala siyang binigay na regalo rito. Siguro sa araw lang na iyon talaga. May collection ito ng mga anime figures. At yun ang laman ng mga regalong iniiwan niya sa puntod ng anak nila. Kate Kincaid. Mahinang sabi nito na nakatingin sa malayo. Ang lakas na ng kabog ng dibdib niya. I really want to know kung sino sa mga kaibigan mo ang mami nung sanggol na andun. I don't know. But my curiosity is killing me. Makahulugan ng tingin ipinukol nito sa kanya. Bago pa siya makapagsalita ay sinuong na nga nitong muli ang malakas na ulan, papunta sa direksyon ng batis. Para namang gustong mawalan ng lakas ng mga tuhod niya, habang nakasunod ang mga mata niya sa tumatakbong lalaki. Paano kung malaman nitong tungkol sa anak nila? Hapong-hapong naupo siya sa sopa. Hindi alintana na basa pa rin ang damit niya. Natatakot siya sa huling sinabi ni Sid. Alam niyang gagawa ito ng paraan para alamin ang gusto niyang malaman. Kapag nalaman nitong nanganak siya, iisipin kaya nitong ito ang ama? Parang ngayon pa lang ay gusto na niyang tumakas. Gusto na niyang lumayo bago pa man ito malaman ang lahat. Napasandal siya sa sopa. At matagal na nakatingala lang habang blanko na ang isip. Andy! Andy! Nagulat siya sa malakas na boses ni Chantal na basta na lang pumasok ng bahay niya. Nakakunot noon nang napatingin siya sa pinsan na para bang hinihingal sa sobrang galit. Ano na naman ang problema ng babaeng ito? Tumayo siya kahit parang ayaw kumilos ng katawan niya. Nasaan si Sid? Hindi ba't magkasama kayo? Nakapamewang na tanong nito. Tiningnan pa nito ang kabuuan niya. Mas lalong hindi maipinta ang mukha nito nang mapansing basang-basa ang buong katawan niya. Nagtampisaw ba kayo sa ulan ni Sid kaya't basang-basa ka? Sarcastic na tanong nito nang nanlilisik pa ang mga mata. Walang emosyong tiningnan lang niya ito.
Why do you always ruin my life, Andy? Nagpantingan tenga niya. Siya pa ngayon ang naninira ng buhay nito? Huwag mo kong bigyan ng linyang yan, Chantal. Hindi ko pinapakialaman ang buhay mo. Kaya't huwag mo akong masisisi sa kung anumang sitwasyon mo ngayon. Ako ba ang pilingerang nagsauli ng singsing kay Sid dahil confident ako na susundin niya ang gusto ko at hahabulin ako? Ako ba yung nagseselos ng wala sa lugar? At dahil nga pilingera ako, bigla ko nalang hinubad ang singsing at ibinalik kay Sid dahil ang akala ko ay susuyuin niya ako. Hindi na niya napigilang patulan na rin ang pinsan niya. Nakita niyang pagkagulat sa mukha ni Chantal. Why do you know all of that? Hindi makapaniwala na tanong nito. Pinagsalikop niya ang dalawang braso at bumalik na sa pagiging pormalang muka na nakatingin lang kay Chantal. Ginaw na siya pero nag-aalab ang dibdib niya sa inis sa babaeng nasa harap niya. Oh, so nagko-confide na si Sid sa'yo? Kaya ikaw naman ang umaasa pa rin na kunyari crying shoulder niya. Pero ang totoo ay naghahanap lang ng tiyempo para manulot muli. Umigting ang galit na nararamdaman niya. Pero nanatiling kalmado ang mukha niyang nakatingin dito. Bakit naman ako magiging crying shoulder ni Sid? Mukhang hindi naman siya malungkot nang sabihin niyang canceled ang kasal niyo. Alam niyang maiinis lalo si Chantal sa sinabi niya. Kaya sinadya niyang sabihin iyon. Halos umuusok na ang ilong ng babae na nakatingin sa kanya. We just had a simple misunderstanding. Kaya wag mong isiping may pag-asa ka na uli, Andy. May pagbabanta sa boses nito. Inikutan niya ito ng mga mata. Sinong may sabing naghahabol ako? Magpakasal kayo kahit saang simbahan niyo gusto. Kung hindi mo naman pala kayang i-handle ang pagsiselos mo, ay sana naisip mo yan before you tricked me into accepting this job. Umalis na siya sa harap nito pagkasabi nun. Lumabas siya ng bahay para sana kunin ang naiwan sa loob ng kotse. Sumunod pa rin ito sa kanya. Huwag mo akong tinatalikuran, Andy. You're acting like you're guilty dahil umiiwas ka. Akala mo ba ay makukuha mo uli ang puso ni Sid just because nag-open up siya sa'yo ng tungkol sa amin? Inis na hinarap niya ulit ito. For your peace of mind, walang sinabi si Sid sa akin. I overheard your conversation. I don't think na ganun ka-chismoso si Sid para ipagsabi kahit kanino ang away niyo. Ngayon ko nga lang na-realize bakit alam mo ang dahilan ng paghihiwalay namin? Kahit wala naman nagsabi nun sa'yo. Hinarap na niya ito ng mabuti. Gusto niyang makita ang reaksyon nito para makumpirma ang hinala. Nakita niya na natigilan itong muli. Saglit lang dahil tumawa ito ng mahina pagkatapos. Why? Hindi ka ba makapaniwala na sa akin inamin ni Sid ang lahat? Besides, hindi na nakapagtataka dahil nga parang sinulot mo lang din naman siya sa akin noon. Sinulot? Really? Kasalanan ko ba kung kerengkeng ka? You? Akmang susugurin siya ni Chantal, pero hindi siya kumilos sa kinatatayuan. I saw you kissing another man. Kahit in love ka kuno kay Sid. Anyways, bumalik tayo sa topic kanina. I just remembered what Brandon told me. Na nagkausap kayo noong hinahanap niya ako sa bahay. At ikaw ang humarap. You asked him for his number. Bakit? Dan yun nga. Bigla na lang naabutan kami ni Sid na walang mga saplot kahit bakla naman si Brandon. And I knew na wala naman talagang nangyari sa amin. The amazing part is, alam mong si Brandon ang dahilan ng paghihiwalay namin ni Sid. Kahit wala naman nagsabi sa'yo. Sid mention na wala siyang sinabihan kaya bistado na kita. Nakita niya ang paglunok nito. Matama niya itong tinitigan sa mga mata. Magkanong ibinayad mo kay Brandon para traidorin niya ako? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. You're crazy. You're accusing me of something kahit wala kang ebidensya. Gusto mo lang talagang malinis ang pangalan mo kaya pati ako ay dinadamay mo. 7 years is 7 years. Huwag mo nang pangaraping dugtungan ng mga taong yon. Sid never loved you. Kung ano man ang nabasa mo sa card na nakuha mo ay spur of the moment lang. Dahil nga magpo-propose na sana siya ng kasal uli for the sake of keeping his promise. To your parents. Kaya isipin mo, pineke niya pala ang kasal niyo with your parents' help. Grabe, kahit yung mga taong inaasahan mong kakampi sa'yo, niloko ka rin. Now I understand kung bakit hindi ka kaagad makamove on.
Ngumiti pa ito na parang nakakaloko. Napailing-iling lang siya. Chantal can say whatever she wants para kaawaan niya ang sarili. Hindi nito alam na tapos na siya sa stage na yon. Napatawad na niya ang mga magulang. Tapos na siyang mag-self-pity sa loob ng 7 taon. Kahit ano pang sabihin nito ay hindi na siya tatablan lalo pa ngayon na mas determinado siyang makumpirmang ito nga ang mastermind sa iskandalong nasaksihan ni Sid. You're pathetic. Pabulong na sabi niya. Mas mukha kasing dapat itong kaawaan ng hindi nito nare-realize. Hindi niya intensyong marinig nito iyon, kaya't mahina lang ang pagkakasabi niya. Saka siya tumalikod para puntahan na ang kotse. Hindi na siya nagpayong dahil basa na rin naman siya. Hindi pa man niya nabubuksan ang pinto ng kotse, ay bigla na lang may humila sa kanya ng marahas. What did you say? Hindi mo kayang sabihin ng malakas sa mukha ko? Isigaw mo! Nakakaawa ako? Ha? Ako pa ang nakakaawa ngayon? Ang lakas-lakas ng boses nito nang marahas siyang pinaharap dito. Inalis niya ang mga kamay na nakahawak sa mga braso niya, pero mahigpit ang kapit ni Chantal sa mga yon. Bumabaon na ang matutulis na mga kuko nito sa balat niya. Ano bang problema mo, Chantal? Oo, naaawa ako sa'yo. Dahil kahit ano ay gagawin mo para lang mapagbigyan mo ang sarili mo. Wala kang pakialam kahit gumamit ka pa ng ibang tao o makakasakit ka ng iba. Basta ba what Chantal wants, Chantal gets. Galit na ring sigaw niya rito. Pareho na silang basang-basa ng ulan nito. Dahil deserve kong makuha ang lahat ng gusto ko. Nag-effort ako. Ikaw, wala kang ginawa kundi umiyak sa sulok. Umaasa at nananalangin na pumabor ang langit sa'yo. Kaya mas mukha kang nakakaawa. So don't you dare say na nakakaawa ako. Mas lalong humigpit ang diin na mga kuko nito sa kanya. Marahas na pumiksi siya, kaya't napaatras ito nang makawala siya sa pagkakahawak nito. Pakiramdam nito'y itinulak niya ito. You! Nanlilisik na lalo ang mga mata nito, saka bigla na lang sinabunutan ang buhok niya. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Pilit niyang inaalis ang mga kamay nito sa buhok niya, pero ayaw nitong bitiwan iyon. You better stay away from us! Lumayas ka na sa buhay namin ni Sid! Panay pang sigaw ng babae. Ma'am Andy! Sigaw ng 2 katiwala na nasa harap ng bahay. Akmang susuong na rin sana sa ulan ng mga ito, nang lingunin ni Chantal. Huwag kayong makisali kundi sasabunutan ko rin kayo! Pagbabanta nito. Kahit anong pilit niya na matanggal ang mga kamay nitong nananabunot ay hindi niya maalis-alis ang mga yon. Pakiramdam niya ay parang matatanggal na pati ang anit niya sa tindi ng pagkasabunot ni Chantal. Hindi na niya kayang sakit kaya't malakas na sinuntok niya ang tagiliran nito. Napaigik ito sa sakit kaya't lumuwag ang pagkakahawak sa buhok niya.